tama ba ang mga pangyayari sa Committee of Injustice na naisa publiko ang di umano ang mga kaduda-dudang mga transaksyon ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio? Ito ba ay magagamit bilang ebidensya para sa kanyang impeachment? Tama ba na gamitin itong mga impormasyon nito para sa probable cause at paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara para maging basehan ng kaso nga sa impeachment sa Senado? Anong implikasyon na ang mga datos nito ay isinapubliko ng walang court order? Well, yan po pag-uusapan natin ngayon dito sa espesyal na Spokes Hour na tututukan ang issue na tama ba na isinapubliko ng Committee of Injustice ang mga di umanong mga bank transactions na mag-asawang Sara at Mans Carpio maski walang order galing sa hukuman. Inaantay lang po natin pumasok sa ating studio si kapatid kong Maharlika dahil importante po ang balagtaktakan nito. Pasensya na po kayo dahil sa diferensya ng oras. Ako po ay nasa Europa, si kapatid na Maharlika ay nasa Amerika. Talaga pong medyo nahuli kami sa aming annotation dito sa issue na tama ba ang ginawang pagbukas sa bank account ni VP Sara. Pero bago po yan, importante po na ibigay ko sa inyo ang ilang mga probisyon ng salig ng batas at nung batas na tinatawag natin na bumuo sa Anti-Money Laundering Council. Ang unang-una pong probisyon na kinakailangan nating malaman ay yung Bill of Rights. At ang Bill of Rights ay nakasaad na the security of the people in their papers, places, and houses shall be inviolable. No search shall be conducted except upon a warrant to be issued by a judge. Okay? So malinaw po yan, hindi po pwedeng magkaroon ng searches kung wala pong court order. Ngayon, kapag bank transaction po ang pinag-uusapan, anong nakasaad? May dalawang batas po dyan. Unang-una, yung Secrecy of Bank Deposit Law. At sinasabi na ang mga bank accounts po ay absolutely privileged, absolutely confidential. Hindi po pwedeng buksan except upon order of a court. Kinakailangan may court order po. Okay? At meron pong parusang pinapataw kapag naisa publiko ang bank account na wala pong court order. Yan po ang Secrecy of Bank Deposit Law. Ang exception po nga po dyan ay kapag meron talagang basbas galing sa hukuman. Ngayon, bumuo rin po ng batas ang Anti-Money Laundering Council. At sang-ayon po dito sa batas neto, po pwede bang buksan ang mga bank accounts ng mga mamamayan kung merong posibilidad na nagkakaroon ng money laundering? Ang kasagutan, well, hindi po pwede buksan yan. Except if meron pong hukuman na nagsabi na po pwedeng buksan yan. At hindi lang po ordinaryong hukuman. Kinakailangan mag-sumiti po, mag-file ng petisyon sa Court of Appeals ang Anti-Money Laundering Council at kinakailangang patunayan na mayroong probable cause para buksan ang isang bank account. Probable cause na mayroon nga pong mayroong money laundering na nangyayari. Ito po ang lengguwahe ng batas. Kinakailangan, if the Anti-Money Laundering Council inquires into or opens a bank account without the required court order, ang ibig sabihin po niyan, una-una, illegal yung pagbukas ng account. Okay? At dahil illegal po yung pagbukas ng account na yan, yung mga nakalap na impormasyon, inadmissible for any purpose in any proceedings. Hindi po pwedeng magamit sa kahit anong pamamaraan. Okay? So, ngayon, ang tanong, ang trabaho naman po ng Anti-Money Laundering Council ay, yun nga po, kinakailangan sila ay mag-apply bago mag-inquire. Pero nangyari dito, nagsupina at nagbigay ng impormasyon ang
ang Anti-Money Laundering Council. Siguro po, ang exception na ginamit ng AMLAC ay doon sa exception ng sa Secrecy of Bank Deposit Law na sinasabi na po pwede na mapresenta ang mga bank accounts sa isang impeachment trial. Pero nangyayari po naman sa Kamara de Representante, alam natin hindi po yan trial. Yan po ay preliminary investigation lamang para nga po ang issue dyan ay meron bang probable cause at kung meron, isasampa ang kaso sa Senado at ang Senado ang maghuhusga. Silang uupo bilang impeachment court. So sa tingin ko po, walang kapangyarihan ang Kamara na magsupina at dahil naisa publiko nga po yung mga impormasyon na yan, hindi po yan magagamit sa kahit anong pamamaraan. So kung yan po ay gagamitin nila para sa determination na mayroong probable cause, dapat po mapapawalang bisa yan ng Korte Suprema dahil yan po naman ay nakasaad sa ating Bill of Rights. Yan po ay karapatang pantao ng lahat ng mamamayang Pilipino na hindi po pwede maisa publiko ng wala pong court.